Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel na pinamagatang Samot-Saring Hanap Buhay. Ang episode natin ngayon ay pagbungkal sa tilapia pond ay finukusan dahil ang hard lockdown ng Larrazabal ay di na talaga mapigilan. Ito ang mga kaganapan kaninang umaga. Watch out! On the way to the entrance. Unexpected plan. Gawas ko. Ito pwede mo gawa, sir. Ay, hard lockdown na. Nyawa pa magkao. Hard lockdown na. Hindi na ko na pwede mo gawa. Kaon na eh. Ang ginawa ko, kasi talagang low abiding citizen tayo, bumili na lang ako ng bigas at nagsaing at kumatay ng manok para sa ulam. Yun lang. Ang una kong gawin ay magpalit ako ng bado at palitan ko ng working clothes para dito sa fish pond, para komportable ako sa gagawin kong pagbungkal. So ito po ang pagbungkal, ang paraan kung paano magbungkal para sa fish pond. Ang next move natin is palahin. At dalhin natin doon sa gagawin nating aquaponic system. Dito yung inumpisahan ko na sinemento kahapon para sa aquaponic system. So we are going to extend cementing this padong to sa patungong sa ibabaw. Ito na, medyo mataas-taas na yung nahukay ko. Ngayon naman ay lockdown ang Larrazabal.
Agoy, hindi ako makalabas. Pinahinto ako ng mga pulis. Sana magkuhan ako ngayon magkuhan ako. Bibili ako ng simento para ipagpatuloy ko yung pagsimento ko doon sa aquaponics ko. Hindi natuloy. Ito talaga si COVID eh. Grabe ang epekto dito sa kuha natin, sa ating pang-araw-araw na trabaho. Ito na. So malapit na yon. Itong side dito, yung dito na side sa gilid ko ng farm ay sisimenton ko yan. I-recrap din. Slanting ang pagka-recrap para hindi bumigay yung kilid. So ito, malaki-laki pa din yung hukayin ko, pero as what I said, dahan-dahan lang. Importante gumawa ng paraan kung paano. Yung kuha naman dito, yung tubig naman nagagamitin ko, hindi yung tubig galing sa palayan. Kasi baka pag gumamit ng medisina yung may-ari ng palayan para sa palay nila, mapunta sa amin yon, mamatay yung isda. So the best way para maproteksyonan yung isda ko na tilapia, pohon, is to get the water source from sa balon tabay. So din muna akong pispan from that portion to this portion. Hinay-hinay lang, at least hinay-hinay, wala namang persahan. Kung kailan matapos, doon lang. Anyway, nag-antay pa naman ako sa kuryente ko para sa farm. Ito na yung kuan ko para sa aquaponic system. Ito. So sana dito papunta doon sa pader, isimento ko yan. Maghakot sana ako ng bato ngayon sa Anas River, kaso hindi ako pinalabas ng mga pulis doon sa entrance and exit point. Ito na yung kuan ko, yung water source ko. Ito yung balon ko, mataas yun, tubig. 20 feet tall or deep tall ito. So napakalalim. So dito ako kuha ng tubig para doon sa tilapia pond ko. Then yung tubig doon sa tilapia pond, i-pump out naman papunta dito. Kasi may laman na yun na mga dumi ng tilapia. So dito i-pump out yung tubig niya. Diyan yung sinimento ko patungo doon para i-cleanse yung kuan yung dumi ng tilapia, at nagiging fertilizer naman yun sa isda. Yan. Okay. Kung gumawa ka ng sariling fish pan mo, kahit matagalan, for at least moving naman, kayang-kaya yan. Ito ilang bulan na nga ito pero malaki pa. Pero hindi naman ako nagmamadali. Kung kailan lang matapos, yun lang. Wala namang problema. Meron pa naman tayong maraming source ng kitaan dito. Yung saging ko. Yung saging ko, binilang ko kanina yung bunga, kahit nag-harvest na ako, nasa 58 yung bunga niya. So hindi naman masama. Okay. Okay. So dito na tayo.
balik. Ang lalim nito, okay. Ito yung lalim ng fish pan ko. Mataas talaga. Sobra sa ulo ko. Ito. Lalim ng fish pan ko. Mataas pa sa ulo ko. Yun. Yan. The reason behind kung bakit malalim siya, pinalaliman ko siya is para maproteksyonan yung isda sa init ng araw. Kasi pag malalim siya, yung sa gitna, hindi talaga makapenetrate yung init ng araw. So, bali, malamig pa din yung sa ilalim. So, makasurvive pa din yung tilapia. Kaysa mababaw yung kuwan mo, mababaw lang yung tilapia pan mo, para mo nang niluto yung isda mo kasi mainit yun, mainit talaga yung tubig pag pag tanghali na. Okay, dito lang po ako. Thanks for watching. Pawis na pawis pa ako kasi galing ko lang pagbunggal. Lockdown ngayon sa Larasabal, hindi ako makalabas. Nag-iisa lang ako dito. Thanks for watching. Merry Christmas. I love you. Bye.